A blessed Saturday morning po sa inyong lahat, sa mga kaibigan po namin na sumusubaybay sa aming digital platform. Muli, galing po dito sa The Sanctuary Church Community Fellowship International. Ako po ang inyong makakasama sa morning tilaok ngayong umagang ito. But before po i-meditate ang salita ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga, let us thank God for this wonderful morning po, mga kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin. Yung magising sa panibagong araw na to ngayong umaga, Lord, is a great blessing. Is an evidence of your grace. Opportunity para sa bawat isa sa amin to do good, to serve you. Ipagpatuloy yung nais mo para sa aming mga buhay. Dalangin namin sa umagang ito na buksan mo ang aming puso, ang aming isipan sa mga nais mong sabihin sa amin ngayong umagang ito at sa lahat ng maaabot ng salita mo sa umagang ito. Nawa tanggapin nila yung mga mensahe mo, maging kalakasan para sa kanila. Sa lahat, lalo na Lord, sa mga napanghihinaan ng loob ngayong panahon na to. Lord, we lift you up, everything. Manguna ka sa amin ngayong umagang ito. In Jesus' name, amen and amen. So ang ating prayer focus po coming from the topic that we have this week of being an overcomer. Ang sabi po dito, pray that we remain faithful. Can you type it po, remain? Sabihin niyo po sa inyong sarili, remain. Remain faithful in service and reap God's blessings in due time. Our focus verse po will be coming from Galatians 6 verse 9 in New International Version. Ang sabi po dyan, napaka-familiar nito sa atin. Ang sabi ni Apostle Paul dyan, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. I entitled this morning Tilaok Devotion po na A Call to Endure. Sa panahon po natin ngayon, nakikita natin na parang, I'm not negative mga kapatid, but in reality, we can see na parang pababa ng pababa yung moralidad, parang pasira ng pasira na yung trust, and parang pabulok ng pabulok yung sistema ng paligid natin. So, maraming beses, marahil kahit Kristiyano, no? Lahat naman tayo, hindi tayo exempted eh. We find ourselves minsan, we are so burdened by hardships, no? Pagsisikap, and many times, may times that we are so uncertain kung makakayanan pa ba natin, if we can endure those, no? Kasi maraming factor kung bakit may mga burden tayo sa buhay, may mga pinagdadaanan. So, while we are living in this fallen world nga, we have been affected by brokenness nung mga nasa paligid natin. Ang pangako ng Panginoong Diyos, He will provide grace, He will provide enough strength, and He will continually provide hope that we need para ma-overcome even yung most difficult circumstances ng ating buhay. Ang kailangan lang natin gawin that our verse reminds us today, number 1, is to serve God faithfully with perseverance. Sabi nga ng focus natin remain faithful, remain, manatili, magpatuloy na naglilingkod. Tandaan po natin na sa kahit na anumang larangan no ng buhay natin, higit lalo sa paglilingkod sa Panginoong Diyos in faithful service to God, it requires endurance. Hindi pa pwedeng walang endurance eh. Kahit pa hindi natin agad-agad makikita yung resulta. Kasi hindi naman lahat immediate eh. Makikita natin agad yung bunga ng mga ginagawa natin. So it requires endurance, matira matibay, survival of the fittest, lalo na po sa panahon natin ngayon. But we are so blessed, lalo na sa bansang Pilipinas kung nasaan tayo. Kasi kung i-compare sa ibang bansa, serving God faithfully is very free. No, serving God with perseverance is very free.
nasa atin na lang yung choice kung paano tayo mag-persevere. Unlike sa ibang lugar, unlike sa ibang kontinente, yung perseverance na kung tawagin, it requires them more effort and more endurance. Kasi bawal. Hindi ganun kadali. But for us that we are in a democratic country, mga kapatid, let us stay consistent. Dapat tayo yung makita na mas consistent in doing good. Pagdating sa good works, pagdating sa rescue mission na iniwan ng ating Panginoong Diyos. So it reminds us to keep serving, keep giving, and keep loving kahit hindi nakikita, kahit hindi napapansin, at kahit para bang ang resulta ay para bang hindi visible sa ating mga natural na mata. Dahil tandaan natin, faithfulness in small acts build a lasting harvest. Minsan, nag-uumpisa sa maliliit na bagay bago natin makita yung malalaking victory sa ating mga buhay. So kapatid, hindi ko alam kung nasa anong sitwasyon ka ngayon, but may we remind you na magpatuloy ka lang. Persevere. Persevere. Serve God faithfully. Bakit? Dahil alam natin, alam natin balang araw, we will reap a harvest. At yun yung nasa mensahe natin ngayon. So while remaining faithful, mga kapatid, habang nagpapatuloy, pangalawa, kalmahan mo lang. Kalmahan mo lang. Ang sabi dyan, let us not be weary. Huwag kang manghinawa, huwag kang mapagod o panghinaan man ng loob na gumawa pa rin ng mabuti. Kahit ba parang sa paligid mo, parang all our negativities, para bang wala ng konsensya or para bang malabo pa sa sikat ng araw yung resulta na pwede mong makita. Kalmahan mo lang. Yes, mapagod, normal yon, natural yon na mag-weary tayo. But our verse reminds us that quitting forfeits the harvest na nakalaan sa ating unahan. Pwede ma-forfeit yung magandang plano, yung magandang bunga na pwedeng matagal lang nakalaan para sa atin if we quit or if we weary, pag napagod tayo, pag huminto tayo. Kaya sabi dyan, if we do not give up, pag na-burn out tayo. Kaya kailangan balansehin natin yung paglilingkod, may rest din, and prayer, so we don't grow weary, mga kapatid. Kasi serving is tiring. Walang ginagawa dito sa mundo na hindi ka mapapagod, no? May seasons kasi. Sabi nga, 'di ba, ni King Solomon, may kanya-kanyang season, may season din na napapagod. Pero wag kang hinto, magpahinga pag napagod, magpahinga, 'di ba? But in prayer, in resting sa presence ng Panginoong Diyos, and in reliance sa Panginoong Diyos. Dahil kapag yun yung ginawa natin, it will renew our strength. Walang ibang pwedeng makapag-renew ng kalakasan natin. Walang ibang pwedeng makapagbigay ng kailangan natin, mga kapatid, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Hindi yung world desire, hindi yung saya sa labas. Tandaan natin, the joy of the Lord is our strength. So this ensures we don't give up before the harvest. May season ng harvest, mga kapatid, hindi pwedeng nagpakahinga ka kaagad, wala pa yung season ng harvest. And tandaan natin that our labor will never be in vain. Kaya huwag kang mapagod. Yun yung maging kalakasan natin, mga kapatid, na hindi man agad-agad, pero tandaan natin, yung bawat pagpapagal, lahat yan will never be in vain. So as we endure, as we keep moving forward, as we continue to show up, di mo ba alam na nakakapag-inspire ka ng ibang taong nasa paligid mo, and even your fellow believers, your fellow leaders, your fellow sisters and brothers in Christ, if you remain steadfast, nagiging kalakasan tayo sa iba, mga kapatid. Hindi lang natin alam, nakatingin silang lahat sa atin, pero nagiging kalakasan yung actions natin, yung mga desisyon na ginagawa natin, yung pagpapatuloy natin sa ating Panginoong Diyos, nagiging strength ka sa iba na maaring pabagsak na, maaaring pag-give up na. So tandaan mo, yung testimony mo nagiging kalakasan sa iba. And pangatlo, trust God's timing.
For at the proper time, sabi ni Apostle Paul, at the proper time, may tamang panahon. Ang tagumpay, hindi yan instant. Ang result, ang harvest, hindi yan instant. Na today, nag-effort ka, today, napagod ka, bukas, andyan na, agad yung bunga. Hindi po ganon. Blessings and rewards come in due season. Not always when we expect, minsan hindi natin din ina-expect andyan na. Dahil at the best time na gusto ng ating Panginoong Diyos in His proper time. So resist in patience kasi yung blessing often come after seasons of unseen growth. Minsan sa hindi mo namamalayang pagkakataon, nakikita natin na andyan na pala yung harvest. Trust lang na yung blessings ng Panginoong Diyos will come kung kailan tingin ng Diyos na best time na para tanggapin mo, best time na para i-receive mo, kapatid. So while waiting, serve Him. While waiting, continue to show up. Do not fade. Keep the faith. Trust His process. Be patient. Kasi yung patience, it will guard us against discouragement and it will keep us aligned sa plano ng ating Panginoong Diyos. And lastly, if we don't give up, and if we will focus, we will reap a harvest. So just focus on eternal reward mula sa ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, hindi po tayo nagpapakapagod sa wala lang. Hindi tayo nagsusumikap sa wala lang. Hindi tayo nagtanim sa wala lang. Nagtanim tayo, asahan mo, meron tayong aanihin, mga kapatid. And yung harvest na tinutukoy dito ni Apostle Paul is not just eternal reward, but it is both earthly fruit, hindi lang fruit na mga panalangin na natutugon, but yung bunga na merong nababagong buhay because you persevere, because you overcome anything, because you endure hardships. Yun yung magandang bunga, mga kapatid, na paglingon mo, ito yung mga buhay na nabago dahil nagpatuloy ka, dahil nag-endure ka sa paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. So, as we overcome, mga kapatid, as an overcomer, we are called to remain faithful and steadfast in serving God, even when challenges, may delays, may discouragement man minsan. Galatians 6:9 reminds us that if we do not grow weary and give up, if we keep going and if we keep showing up, pangako ng Panginoong Diyos, we will reap a harvest in His perfect time. Ang sa atin lang is to continue, act with obedience, in faithful service, in prayer, and with perseverance. Lahat ng yun, mga kapatid, it will never be wasted because God sees and rewards faithfulness. Therefore, let us continue na maglingkod with endurance, trust God's timing, and rely on His strength, knowing that every seed we sown with faith will produce a fruitful harvest, and every faithful servant will experience yung blessing ng Panginoong Diyos as He promised that we will receive it in due season. So let us pray to remain faithful, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, that we know in due time yung blessing ng Lord makakamit natin. And let us also pray for the lost, that God would open their hearts to the message of the gospel. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin ngayon. It is an encouragement, Lord, na hindi kami nagpapakapagod sa wala lang. Hindi kami nagtatanim sa wala lang. Dahil salita mo, Lord, nagsabi na in due season, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Walang harvest, Lord, kung hindi kami nagpagal. Walang result kung wala kaming naging effort. So let us be reminded to continue serving you. Gawin lang yung nais mo with perseverance as an act of obedience. Na Lord, kung
medyo nagwi-weary na, mag-rest lang sa presence mo, na kung medyo napanghihinaan na ng loob at parang hindi pa gano'n ka-visible yung result ng mga pagpapagal namin, mag-rest lang kami sa presence mo in prayer, in our personal devotion, in our personal time with you. Nang sa ganun, Lord, ma-renew yung strength namin. Let us always see the good side of everything, of every little things that we are doing. Dahil alam namin na hindi ka liko sa mga ipinangako mo, Panginoong Diyos. Gagawin at gagawin mo yon, Lord God. Kagaya ng ni-remind ni Apostle Paul ngayon, let us focus on the eternal reward, Lord, and trust your timing. Kasi may tamang timing ka. Though meron kaming magagandang plano, meron kaming mga calendar na siniset, pero Lord, the best pa rin yung plano mo para sa aming mga buhay. Let us continue to trust your process. Sumunod lang, and while waiting, continue to show up. Let us continue to move forward, and lagi naming tandaan na may mga matang nakatingin sa amin at merong nakatingin dyan na kami yung nagiging kalakasan na pala para sa kanila. Kaya tulungan mo kaming huwag mapagod, magpatuloy lang kung napanghihinaan ng loob, kumapit pa rin sa pangako mo, yun yung maging kalakasan namin, Panginoong Diyos. Na Lord, lagi naming tandaan na nakikita mo every little thing matters to you, Lord. Every little act of obedience, nakikita mo yun, Panginoong Diyos. Kaya salamat sa pangako mo na patuloy na pangahawakan namin, Lord God, and to be an eternity with you, Lord, yun naman yung pinaka-goal namin. And yung haharap kami sa iyo, maririnig namin, well done, my good and faithful servant. Kasi naging overcomer kami, Panginoong Diyos. And doon pa man, Lord God, nag-winner na kami. Yung kami lumabas sa sinapupunan ng ng aming ina, overcomer na kami, Lord. We are already victorious. We are already a champion, a winner. Kaya yun yung maging mindset namin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, Panginoong Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa paalala mo ngayon. Nawa maging pag-asa ito sa mga nawawalan na ng pag-asa, sa napanghihinaan na ng loob. Bumangon ulit, magpatuloy ulit, trumabaho ulit, Panginoong Diyos, O God, at maging overcomer mindset ulit kami, Lord God. Sa lahat na may karamdaman ngayon, kagalingan ang ibuhos mo, at yung kagalingan na yon ay mas lalong magamit nila to continually serving you ng may katapatan, Lord God. At sa bansa namin, inaalay namin sa iyo, Panginoong Diyos, ikaw po ang patuloy na manguna. Carry out your plan for the Philippines, Panginoong Diyos, and ganoon din sa bansang Israel, sa lahat ng bansang pinili mo na maglingkod sa iyo, Panginoong Diyos. And for the lost, we pray, Lord God, na i-open mo ang kanilang puso, ang kanilang mga paningin, natanggapin nila, Panginoong Diyos, yung mensahe ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, Lord. Lalo na sa pa-fall na world namin ngayon, pabagsak, Lord God, na moralidad, Lord, please, magligtas ka pa rin ng buhay, mag-transform ka ng buhay, magbuo ka ng bawat pamilya, Panginoon. Lahat ng ito ay iniasa lang namin sa iyo, itinadalangin namin sa iyo. Salamat sa katugunan. Let thy kingdom come and let thy will be done. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all, mga kapatid.